Well, una-una, natutuwa tayo na para sa mga pamilya ng mga biktima ng EJ case, no? Kasi huling malaking hakbang na naman ito tungo dun sa hustisya na nais silang makamit, ano? All these years. So, ang next natin na antayin yung start nung trial. Ang tansya ko rito, baka mga September or October i-announce yan, ano? September or October magsisimula, and it will be announced also within the next few days. So, yan po ang ano natin, ang reaction natin, but we should not let our guards down kasi ano to, importante na to ay ma-secure yung mga testigo para talagang dire-diretso na ito sa conviction. Okay, so ang follow-up ko lang doon before ko ipasa kila Maseha, Senator, yung tukol doon sa co-perpetrators. Marami na iinip eh. Ang dami nagme-message kayo na paano naman daw, ano? Kung uusad na yung doon sa main, paano naman daw yung mga natag as co-perpetrators? Baka meron lang kayong insider info dyan na malapit na ba ito? Ang masasabi lang po natin dyan ay tuloy-tuloy yung investigasyon nila. Hindi como ay natapos na yung confirmation of charges hearing ay huminto sila. Hindi po sila humihinto. Tuloy-tuloy yung pagkalap nila ng ebidensya, mga testigo. Kaya ano na lang po yan. No? Pagka na-meet nila yung threshold, mag-a-apply na yan sila ng warrant of arrest. Okay. But I still maintain na ang maximum nito ay 4 ang mai-issuehan ng warrant kasama na si Digong Duterte. So ano na lang siguro yan hanggang kay General Albayalde, aside kay Bongo, Bato, tsaka kay Digong. Sorry sir, tama ba yung dinig ko? Maximum na may issuehan ng arrest warrant? Kasi di ba 8 yung yung nasa redacted na co-perpetrators? Pero 4 yung posible. Well, 8 po yan, pero sa sobrang taas nga ng threshold nila ng kumbaga quantum of evidence, baka ang maaabot lang natin is maximum yung na 4. Ako, I'm not speaking on their behalf, but base lang sa tansya ko, kasi matagal natin sinusubaybayan at tinutulungan itong mga prosecutors.